Kasi last lecture na natin. Party na? Hindi. Okay, magkakaroon kayo ng long exam. Ulo, aray ka. Movie quiz. Aray ka. Kasi yung worksheet. Yun lang ba? So yung mga kailangan natin gawin next week. So dapat maging prepare kayo. Aray ka. Yun na rin yung magiging review nyo for your OSPE at saka major exam, prelim exam. Medyo mahirap ang prelim exam nyo. Ay, nagawa na siya. So, dapat mag-aaral siya. Okay? Ay. So, yun na tayo. So, let's talk about joint structure and function. So, at the end of our session, you should be able to describe the different joints of the human body, types, morphology, anatomy, and functions. Okay? Ayan. So, for our topic outline, so we're going to discuss the types of joints, structure, planes and axes, and then degrees of freedom. Okay? Ayan. So, let's start. So, una, we all know na pamilyar na tayo sa joint. Tama? Alam natin yung joint is a connection or union of two or more bones. So, ganun din pagdating sa definition natin dito. So, joint can also be referred to as arthrosis or articulation of two or more bones. Okay, naniniwala ba kayo na merong joints na more than two ang articulation? Yes, sabihin nyo yes kasi tinanong ko. Yes. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung mga joint na merong three articulations, okay, or two or more articulations. So, yung other name natin for joint, yung arthrosis and articulation, they are less commonly used. No? So, hindi siya ganun ka-popular gamitin. Talagang pag-joint, joint lang. Okay? Pero, pag nababasa nyo yan, you think of joints. Okay? So, yung joints, tinatawag natin siya sa union of two or more bones regardless if those bones ay movable or hindi. Okay? Yan. So, kung makikita nyo dito, meron tayong major classification of joints. Number one, you have your synarthrosis and then diarthrosis. Ngayon siguro you have already heard of ampiarthrosis or ampiarthrodial joint. Papasok pa rin yun dito sa ating major classification pero under siya sa isa sa mga to. Okay, so mamaya sabihin ko kung saan siya under. Okay? Ayan. Tapos, ito pa pala. Okay, marami kasi minsan nalilito, no? Kapag kasi ang tinatanong, what type of joint? Ano bang isasagot ko? Synarthrosis, diarthrosis, ampiarthrosis, ball and socket, stellar, acellar, okay, ano bang mga types na mapag-usapan mamaya? Pero basically, ito yung parang pinaka-parent name ng mga joints. So, ito yung classification of joints. So, joints are generally classified into three. Okay, synarthrosis, diarthrosis, and ampiarthrosis. Na mamaya, again, sasabihin ko kung saan siya under nun. And then yung types of joint, yun na yung mga under ng major classifications na to. Okay, nakuha yun? Okay, kasi kung babasahin niya rin si Newman, si Brunstrom, si Snell, they use the term classification para dun sa parent name ng tatlong major categories of joints. Okay? Ayan. So, synarthrosis, pag sinabing synarthrosis, they are also referred to as non-synovial joints. Okay, mabilis naman siyang maintindihan kasi ibig sabihin na nun, wala kang synovial fluid pagdating sa mga synarthrosis joint. Okay, kaya siya non-synovial joint. Yun din yung magiging other name niya. Okay? Ang diarthrosis joint, on the other hand, tinawag naman siyang synovial joint. So, yun din yung other name na tawag sa kanya, synovial joint, because of presence of synovial fluid in between two bones. Okay? Ayan. So, titingin tayo dito. So, again, meron tayong dalawang major classification. Ito kasi yung base phase Snell. Okay? But if you're going to read on other kinesiology books, natin talaga siya sa tatlo. Okay? So, yan. Synarthrosis and diarthrosis. So, under synarthrosis, meron pang dalawang major classification, the fibrous and cartilaginous. Okay? And diarthrosis, actually hindi niya to under kasi yung mga diarthrosis joint, sabi ko nga kanina, can also be referred to as synovial joint. Ito lang yung merong dalawang subcategories. Okay, by the way, paano pala pinapangalanan yung joint? Okay,
Okay? Pinapangalanan yung mga joint based sa kung ano yung structure na nasa joint space or kung ano yung nasa pagitan ng dalawang buto. Anong soft tissue, anong structure ang nasa pagitan ng dalawang buto. Ganon pinapangalanan yung mga joint. Pag sinabing fibrous joint, ibig sabihin yung dalawang buto magkalapit, yung nasa gitna nila ay fiber. Okay? Dense fiber. Tapos kapag cartilaginous joint, ibig sabihin yung nasa gitna ng dalawang joint ay cartilage. Okay? Hyaline cartilage na very dense in nature. Okay? And then yung diarthrosis, kaya tinawag na synovial joint kasi sa pagitan ng dalawang buto meron kang synovial fluid. Okay? So ganun siya pinapangalanan. So under fibrous joint, no, meron tayong tatlo pang sub-classification or subtypes. Yan, suture, gomposis, and syndesmosis. Okay? And then cartilaginous, meron kang dalawa. Symphysis and synchondrosis. Ngayon, ang synarthrosis type of joint, we generally refer to them as immovable joint. Okay? Ibig sabihin, under any circumstances, dapat yung mga joints under synarthrosis, dapat hindi sila gumagalaw. Okay? Pero dahil nahati siya sa dalawang to, yung true synarthrosis, okay, walang ganong term ha, true synarthrosis. Ang tawag ko lang yun sa joints na talagang hindi nagkakaroon ng movement. Okay? Kahit minute movement, minimal movement, tawag ko lang doon ay true synarthrosis. So sino yon? Si fibrous. Okay? Kasi si cartilaginous, although part siya ng synarthrosis, yung mga joints under dito gumagalaw. Okay? Very minimal. Unlike sa fibrous type of joints. Okay? Yung suture, gomposis, syndesmosis, hindi yan nagmumove. Okay? Or gumagalaw. Okay, malinaw? Ayan. So mamaya meron mga example under each type of fibrous joint. O, punta muna tayo dito sa cartilaginous joint. So si cartilaginous joint, sabi ko, siya ay and somehow nagkakaroon ng minimal motions or movement sa pagitan ng dalawang joint. And then again, meron kang dalawang types, yung symphysis and synchondrosis. Yung symphysis, ito yung type ng subtype ng cartilaginous joint na meron ang isang adult human. Okay? Ang synchondrosis kasi, ito yung type of cartilaginous na temporary. Okay? Ibig sabihin, kapag ka tumanda ka na, okay, nag-mature na yung buto mo, nawawalan ka na ng synchondrosis, natitira na lang si symphysis. Okay? Ayun. Tapos, ang symphysis under cartilaginous, ito na yung tinatawag natin na ampiarthrosis. Okay, so sila na yung nire-refer din natin as ampiarthrosis. Okay, maliwanag? Okay, yung mga ampiarthrosis type of joint, ang nasa pagitan nila is mainly cartilage and fiber. Fibrocartilage. Okay, so yung dalawang yun, yung combination. Dito kasi hiniwalay lang siya. Pero ito din yun, yung mga ampiarthrosis type of joint. Okay? Ayan. So, pusin tayo. Okay, so sabi natin, ang mga synarthrosis, wala silang synovium. Okay? Or synovial fluid. Okay? And then, further group into two division, fibrous and cartilaginous. Okay, so punta tayo sa mga yan, fibrous joint. O, sabi ko kanina, ito yung tinatawag ko na true synarthrosis. Kasi under any circumstances, yung mga joints under fibrous joint, hindi yan gumagalaw. Okay? Unless na lang, nagkaroon ng trauma or severe trauma, talagang gagalaw yun. Okay? Ayan, meron bang suture, gomposis, and syndesmosis? So suture, sabi dyan, it's a bony components united by a collagenous sutural ligament or membrane. So pagdating sa mga suture type of joint, yung nasa pagitan ng dalawang buto na napaka-nipis lang, parang guhit lang ng cartilage kasi halos magkadikit na yung dalawang bone. Pero may kita mo pa rin on the outside na merong nagsiseparate sa kanilang structure and we call that your suture. Okay? Next, yung gomposis, sabi dyan, it's components are adapted to each other like a peg in a hole. Familiar ba kayo sa pegboard? No. Yes. Okay, so yung minsan, may mga may kita kayong laruan ng bata. So, yung mga bata, di ba minsan meron silang laruan. Halimbawa, ito yung cardboard. Ayan. Tapos may mga iba't ibang shape. Halimbawa, triangle, rectangle,
Star. Yan. Tapos may mga shape ka rin na ipapasok dun sa butas. Okay? So, sa atin kasi meron tayong tinatawag na pegboard kung saan puro ano lang yun. Parang ganito rin yung concept, no? Pero puro lang siya butas or hole. No? Pero magkakaiba yung size. May maliit, may malaki, may maliit, may malaki. Tapos ang ititrain mo yung patient na ipasok doon yung parang kahoy. Tawag natin doon yung peg. Okay? Na dapat may pasok niya sa tamang size ng butas na nandun sa board. Okay? Mainly ginagawa yan ng mga OT to train yung fine motor control ng mga patient na merong precision problem. Okay? So, pagdating kasi sa gomposis, parang ganun yung concept. So, meron kang peg, tapos meron kang butas, tapos magkadikit sila. Okay? So, mamaya may example dyan kung ano yung gomposis. And then, pag sinabi ng syndesmosis, usually may kita sa mga long bones. Okay? Meron kang dalawang buto, tapos yung dalawang buto is connected via an interosseous ligament or interosseous membrane. Okay? Tingin tayo sa mga example. So yung mga bones of the cranium, yan, frontal, parietal, temporal, occipital, yun ang mga example ng suture type of joint. Kasi they are mainly separated via suture. Okay, tama? Okay, so yan, yung frontal bone mo is separated to your parietal bone via what suture? Ano suture to? Okay, coronal suture. Okay, tapos your parietal bone is separated to your occipital bone via what suture? Ano tawag dun sa suture na nagsiseparate sa dalawa? Okay, ha? Narinig ko na, ano yan? Yung isa, ano yung sabi niyo? Wala. Tiga mo dyan, H. Lambdoid suture. Okay? Lambdoidal or lambdoid suture. And Wala then dyan. your parietal Sa likod sa is likod. separated to another parietal bone Lambdoid via suture. suture. Sagittal Ba't papaano suture. ka And then nito? parietal Airdrop bone ko is na. separated via temporal bone via what suture? Yung squamosal suture. Okay, so yung suture na yun yung nagko-connect or nagsiseparate sa dalawang bones of the skull. And again, since this is part of synarthrosis, immovable joint. Nakakatakot naman kung gumagalaw yung mga bones mo sa ulo, no? So, hindi dapat siya gagalaw. Okay? Or walang mga, at least, no, kahit minimal or minute movement or sliding or gliding, dapat walang mangyayari doon. Okay? Or gagalaw. Okay? Ayan. So, ang example naman ng gomposis is yung ating yung sa ipin. Okay? So, meron kang tooth and then naka-attach siya or connected doon sa ating alveolar bone. So, yung tooth parang siya yung peg, yung alveolar bone, kasi malalim siya yung hole. Okay? So, dapat din yan, hindi siya gumagalaw or immovable. Kasi pag gumagalaw yung ipin mo, ano na lang yan, wala ka ng ipin. Okay? So, immovable siya. And this is a good example of a gomposis joint. Okay? Next. So, another type of fibrous joint under synarthrosis is your syndesmosis. Sabi ko kanina yung syndesmosis joint, may kita yan madalas, no, sa mga long bones. Yung long bones of our body. Like, for example, ito. Anong buto ba to? Okay, radius and ulna. So, ito yan. Radius and ulna. So, yung kahabaan ng dalawang buto na yan, meron dyang ligament or membrane sa gitna. And we call that ligament as interosseous membrane or interosseous ligament. Same thing pagdating sa lower extremity. Your tibia and fibula is connected via an interosseous membrane or ligament. Okay? Ayan. And hindi to siya gumagalaw. Okay? Yung joint mismo na to is hindi siya gagalaw. Pero ang gumagalaw dyan yung membrane or ligament kasi nagko-control yan ng pushing and pulling activities of our forearm. I-discuss ko pa yung pagdating natin sa elbow, forearm region na sa midterm. Okay? Kung ano yung exact biomechanics mo. Okay? Pero yung dalawang buto mismo, hindi yan siya dapat gumagalaw. Okay? Ayan. Okay, next. Yung cartilaginous joint. Baka naliligaw na kayo, nandun pa tayo sa synarthrosis. Natapos natin yung fibrous type of joint na merong tatlo. Ano yung tatlo? Sutures, gomposis, syndesmosis. So, pasok na tayo sa another type or classification ng synarthrosis, which is your cartilaginous. Okay? So, sabi dyan yung cartilaginous joint,
is a fibrocartilage or hyaline cartilage. They reunite one bony surface to another, creating a bone cartilage-bone interface. So, ganun yung kanilang itsura. So, sa pagitan ng dalawang buto, merong cartilage. Okay. And yung tawag natin sa cartilage na yon is hyaline cartilage. Kaya siya cartilaginous. O, diba, kung naaalala ninyo dun sa discussion natin about skeletal system, outside the epiphysis, meron kang cartilage. Okay, yun din yun. Cartilage dito na may kita sa dalawang bones ay hyaline cartilage. Okay? Tapos, under cartilaginous joint, meron dalawang subtype, your symphysis and synchondrosis. So, ang symphysis and synchondrosis, pareho lang sila ng connection. Meron silang parehong hyaline cartilage in between two bones. Okay? Ano lang yung pinagkaiba nila? Yung sinabi ko kanina, yung symphysis, ito ay temporary part of a cartilaginous joint. And this is also what we call your ampiarthrosis joint. Yung synchondrosis, ito yung temporary. Kasi yung mga synchondrosis joints, may kita mo lang yan sa developing bones of human. Okay? Kapag ka nag-teenager ka na, naging adult ka na, wala ka ng synchondrosis. Magiging synarthrosis. Okay? Pero hindi rin siya ganun ka makategorize as synarthrosis kasi hindi na talaga siya nagiging joint. Nagiging isang buong buto na lang siya. Okay? Ang symphysis, types of joint, may kita mo yan sa midline. Okay? Yung sa part ng axial part of our body. Yung mga joint mostly on the axial part of our body, mga symphysis type of joints yon. Ang synchondrosis, may kita mo yan on any part of the body. Okay? So that's, ito yung sinasabi kong parang permanent type ng cartilaginous joint. Okay? Ito yung temporary kasi nag-fuse yung dalawang buto dito pag tumanda ka na. Okay? Pero pag bata ka pa, okay, mga childhood, hanggang sa late childhood mo, meron kang tinatawag ng mga synchondrosis joint. Okay, kaya tinatawag ko lang siya na temporary joint. Okay, kasi pag tumanda ka na, mag-fuse na or mag-ossify na yung dalawang buto, forming one bone. Magiging isang buto na lang sila. Okay, intindihan? Okay na? Sige, tingnan natin yung example. Anong tawag natin dito? Okay, your pelvic girdle. Now, anong specific part ng pelvic girdle ang pwede natin i-categorize as symphysis? Pubis symphysis. Yung pubic Symphysis. symphysis. Okay, eto yun. Okay? Yung connection ng dalawang pubis is separated by a hyaline cartilage. So, very dense hyaline cartilage. Okay? Ayan. Tapos, di ba, sabi ko, yung mga symphysis type of joints, pwede mo pa siyang makita on the axial part of our body. So, aside from pubic symphysis, ano pa yung mga other symphysis type of joints na pwede mong makita sa axial part? Okay, i-add nyo yung number 1. Ito na yung number 1, pubic symphysis. Number 2, your IB joint. Ano sabihin ng IB joint? Intervertebral joint. Pag tinignan mo yung intervertebral joint, pero kang vertebra above, separated by an IB disc. Ang IB disc gawa yun sa fibrocartilage, tapos meron ka ulit vertebra below. Okay, so asan ba ang vertebra mo? Nasa axial body part. So, pasok siya sa symphysis type of joint. Okay. Another example of symphysis type of joint ay yung first sternocostal joint. Okay. Ano to? First sternocostal joint. Articulation between sternum, ano yung costal? Ribs. First rib. Okay? So, sa lahat ng ribs sa katawan, yung first rib, yung nag-a-articulate sa sternum, yung nagkakaroon ng minimal movement, especially during inhalation, para mag-expand yung space around your thorax. Okay? Yung pubic symphysis, gumagalaw din yan. Sabi ko nga kanina, di ba, ang mga symphysis, sila, unlike sa pure synarthrosis, meron silang movement, okay, or motions na napoproduce. Kaya nga,
ibig sabihin na nila ankyartosis or mga slightly movable joints. So ang symphysis pubis or pubic symphysis, kailan lang ito nagkakaroon ng motion or movement? During delivery. Sa mga babae, pag sa lalaki hindi yan gagalaw. Okay? Sa mga babae, pag nanganganak sila during delivery, nag-e-expand yung kanilang pubic symphysis para ma-deliver yung child or yung bata. Okay? Ayan. Okay? Liwanag? So yun yung mga example natin ng symphysis or pwede rin natin tawagin mga ampiarthrodial joints. Okay? Wala na sana nalilito doon. Liwanag? Next. Ito yung example ng synarthrosis na sinasabi ko kanina pa ulit-ulit pa na temporary lang. Okay? So, yung diaphysis mo tsaka epiphysis is connected via an epiphyseal plate. O diba, yun naman permanent ang ating epiphyseal plate. Kapag nag-mature ka na, nagiging linya na lang yan, nagiging epiphyseal line. Kaya nagiging isang buto na lang yung connection ng epiphysis and diaphysis. Okay? Separated na lang sila ng epiphyseal line. Okay? Liwanag? Ayan. So yan lang yung parang pinaka-best example ng mga synchondrosis pala. Synarthrosis na sabi ko. Synchondrosis type of joint. Ayan. Yung connection of epiphysis sa diaphysis via an epiphyseal plate. Okay? Maliwanag? Pagod na? Break ulit? Okay, so dito na tayo sa diarthrosis. So ito yung medyo madami. So pag sinabi nating diarthrosis, this is also called as, again, ano nga? Tawag sa kanya? Synovial joints. Okay, and ang mga synovial joints, they are freely movable. Pagka immovable, ano yun? Synarthrosis. Kapag ka slightly movable, ano yun? Symphysis or ampiarthrosis. Kapag ka freely movable joint, diarthrosis or synovial joints. Okay? Ayan, so yun yung ating, ito na yung ating pinaka, second part or third classification of major joints in our body. Yung diarthrosis. So, yung diarthrosis, unlike sa ating synarthrosis, wala silang direct connection. Okay? Yung dalawang buto, walang direct connection. Instead, okay, yung dalawang buto sa mga diarthrosis type of joints are mainly connected indirectly, okay, via other structures of tissues, kagaya ng joint capsule and ligaments. Kasi sa pagitan ng dalawang buto mo, nandiyan na agad yung synovial fluid. Unlike sa synarthrosis kanina, meron kang cartilage or fiber na nagdidikit dun sa dalawang buto. Okay? Dito, walang ganon. Okay? Ang meron lang sa pagitan ng dalawang bones or joints ng mga diarthrosis type of joint ay synovial fluid or synovium. Pareho lang yun. Tapos, magiging connected lang sila via a capsule or ligament. So, indirect yung nagiging connection ng mga joints under diarthrosis. Ay nakuha? Okay. So bago tayo mag-proceed, balikan ko lang muna. So, ano ulit? Oh, ito parang maging ano lang tayo, uniform. So kapag ka-classification, dapat alam natin tatlo yan. Diarthrosis, ampiarthrosis, at saka diarthrosis. So susulat ko yun dito. Ayan. Yung each classification of joint kasi, meron silang main function. Okay? In general, meron itong mga main function. Hindi ko dito main function. Okay. Ano yung main function ng diarthrosis? So, di ba? Freely movable joint. So, ang main function nila is for mobility. Okay?
Ano yung main function ng mga ampliarthrosis o pwede rin natin tawagin symphysis? Ayan. Ano yung main or general function nila? Ba sila yung mga slightly movable. So pwede natin sabihin na yung main function nila is to provide mobility with stability. Ayan. Kasi gumagalaw sila at the same time, they provide stability. Okay? Kasi slightly movable joints lang sila. Ang synarthrosis, sila yung mga main stabilizer, stability. So yun yung isa sa major function nila. Aside from that, nagamit din yung mga synarthrosis joint as a main force transmission. So, kapag ka nagkakaroon ng impact to your body, yung transmission of force, dumadaan yan mostly sa mga synarthrosis type of joint. And then last is to give and shock absorption. Ayan. Okay? So, yan lang in general yung mga main function of our three major classification of joints. Okay? So, divide na tayo dito sa dalawa. Sino may pambura? Or tissue, papel, kahit ang... Thank you. Okay. So, ang pinaka-unique about your diarthrosis joint is meron silang, again, synovium or synovial fluid. So, sa mga diarthrosis joint, meron silang dalawang main layers. Okay, ano yon? Yung una, yung outside layer, yun yung joint capsule. So, it encapsulates your joint or it envelopes your entire diarthrosis joint. Sa loob ng joint capsule, meron tayong makikita ang synovial membrane. Ito yun, yung kulay pula. Ayan. Yung synovial membrane, it will encapsulate your synovial space. Sa loob nun, yung synovial fluid or synovium. Yung synovial membrane, aside sa siniseparate niya yung synovium natin to your joint capsule, yung synovial membrane, sila rin yung tagagawa ng synovium. So sila yung producer ng synovial fluid. Okay? Ayan. So ngayon, sabi natin kanina, yung mga diarthrosis joint, okay, halimbawa ito, dalawang buto yan. Hindi sila directly connected. Okay, but instead, indirectly connected via capsule, number 1, or pwede rin ligaments. Okay, so yung mga ligaments, ano siya makikita? Outside capsule or inside the joint capsule? Ha? Generally, okay, lahat ng ligament is located outside the joint capsule. So sa labas ng capsule. Pero may mga exception, yung mga cruciate ligaments of the knee, ACL and PCL, anterior cruciate ligaments, saka posterior cruciate ligaments ng tuhod. May mga intracapsular sila, pero sa labas ng synovial. Intracapsular but extra synovial. Yung location, yung ligaments sa tuhod, okay, yung nagko-connect ng knee joint natin. Okay, so sabi ko lahat ng ligament, generally they are placed outside your capsule, except sa mga cruciate ligament ng tuhod, okay, ng knee joint. Kasi, example na yung ACL and PCL. Kasi sila ay intracapsular, so sa loob ng capsule, pero extra synovial, outside the synovium. ISIS, ang location ng mga cruciate. Nakita to? Intindihan ba yun? So again lahat ng ligaments in general, they are located sa labas nitong joint capsule. Okay, pero pagdating sa mga cruciate ligament, kagaya ng ACL at PCL, nandun mo sila makikita sa loob ng capsule pero outside ng synovial
fluid or synovial membrane. Okay, nakuha yun? Ayan. So, ano pang meron sa ating synovial fluid or synovial space? Ano ba yung laman? Or anong meron sa synovial fluid natin? Tubig lang ba yan? Tubig lang? Okay, it contains a lot of protein. Okay, kasi yung synovial fluid natin, okay, it also serve as a nourishment doon sa, ano nga ulit tawag natin dito? Ayan, articular cartilage na nasa labas ng epiphysis. So siya yung nagbibigay ng nourishment, kaya meron siyang mga additional component na protein. Okay? Primarily, yung protein na yun is hyaluronan. Okay. Medyo nalilito ako sa spelling natin. Hyaluronan. I'm not sure sa spelling. Or di ko alam kung O or U to. Pero ganyan yan. Hyaluronan. And yan yung most abundant protein doon sa loob ng ating synovial space or inside your synovial fluid. Ngayon kasi sa mga patients, sa mga matatanda, sa mga merong osteoarthritis of the knee or of the hip na kumukonte yung synovial fluid nila, okay? Merong mga ini-inject sa kanila yung mga doctor which contains hyaluronan protein para mag-produce ng mas maraming synovium. Okay? Ayun. So yun lang. Question ka? Wala? Ay, meron ka eh. Hindi ka na? Okay? Okay lang? Nakakasunod pa? May gusto nang ipaulit? Balik sa slide 1? Ayaw? Okay, sige, sunod. Ayan. Now, yung ating diarthrosis, okay, hinati siya. Kanina, paano hinati yung synarthrosis? Based sa kung ano yung soft tissue na nasa pagitan ng dalawang buto. Pagdating kay diarthrosis, hinati yung subtypes nga based sa kung ilang axis nagro-rotate yung joint na yun. Okay? So makikita mo meron dyan uniaxial, biaxial, and triaxial. Pag sinabing uniaxial joint, ano sabihin nun? Sa isang axis lang gagalaw or magro-rotate yung joint na yun. Okay na? Uniaxial. Pag biaxial, syempre dalawa. Pag triaxial, tatlo. Okay? So, ganun lang. Ganun lang ka straightforward yung hatian ng sub-classification pagdating kay diarthrosis. Okay? So, syempre, kapag ka pala sinasabi na uniaxial yung isang joint, ibig sabihin, mangyayari lang din yung motion on one plane. Okay? One plane. Kaya nga, minsan ang tawag din sa kanila, instead of axial, is uniplanar, biplanar, triplanar. Okay? Kasi nga, binibilang din kung saang plane or ilang plane yung kayang mag-move or mag-rotate yung joint under diarthrosis. Nakuha ba yun? Okay. Wait lang. Kailangan natin ito i-lista kasi medyo nakakalito ko. Gawin nyo ganito. Okay? So, hati-hatiin siya kasi medyo nakakalito pagdating kay diarthrosis. So, yung una nating type ng diarthrosis na pag-uusapan is lahat ng joint na uniaxial. Okay, ito yun. Okay? Under uniaxial, meron kang another type of joint which is your hinge joint. Okay, lagyan natin dito. Hinge joint. Okay, so pag sinabing hinge joint, a type of joint that resembles a door hinge. Okay, parang ewan lang, no? Hinge joint, door hinge. Lahat tayo may pinto sa bahay, tama? Familiar ba sa door hinge? Sa Tagalog, bisagra, familiar? Yes.
Baka sliding door yung nasa bahay ninyo kaya walang hinge. Yes. Okay, di ba ang pinto, meron siyang bisada sa gilid or hinge. So, ang ginagawa lang ng pinto natin is mag-open and close. Tama? Nag-aabdak-adak ba yung pinto nyo? Grabe na yung pinto nyo. Okay? Nag-open and close lang yan. Kaya kapag ka hinge joint, isa lang yung motion na gagawin. It's either, hindi pala it's either, no? It's only flexion extension. Okay? Or, ang motion lang na gagawin ng mga hinge type of joint is mag-rotate lang to one axis. Kaya nga siya uniaxial. O, bigay ka ng example. Ano yung mga example ng, by the way pala, bago tayo mag-proceed. Ang hinge joint, meron siyang other name. Okay, ano yung other name ng hinge joint? Nakakasabi ba? Plus 5 sa quiz. Sabay ko. 5, 4, Hammer joint. Okay, sige. Ginglimus joint. Saan mo nabasa? Okay, very good. Si Elias, no? Yes. Sige. Ginglimus. Very good. Ginglimus. Yun yung other name ng hinge joint. Ngayon, bigay tayo